What's up everyone, this is Jiram and welcome to my vlog. For today's video guys, share ko lang yung nabili kong solar. Matawag natin siyang package kasi naka set up na siya lahat. Nasa isang box and then plug and play na lang. So, yung solar panel na lang yung nakabukod. So ngayon, baka magustuhan nyo itong video na to. Watch this video. At tingnan din natin kung magkano yung magastos kung wala yung box, kasi medyo mahal yung box kahit na magpagawa ka sa labas. Mahal talaga yung enclosure box. So tara, tingnan natin. Ito na yung solar panel guys. So kailangan siyang linisin kasi alikabok. So yun, maraming alikabok para hindi niya ma-block yung sun rays at hindi mabawasan ng voltahe na papasok sa solar controller. So walang dapat na nakaharang dyan kasi napabawasan yung voltahe na papasok sa solar controller. So ngayon hirap ako magpunas kasi hawak yung isang kamay ko sa cellphone, saka ayun, kailangan natin abutin yung nasa dulo. So cut muna tayo. So ayan guys, malinis na. So ang laki siguro nito nasa 4.46 or 4.7 feet. So ayan, silipin lang natin si lalim. So ayan pala yung mga detalye sa solar panel guys. So pinitsuran ko na lang, nasa ilalim nakalagay. Ngayon nandito na tayo sa baba. Yan yung wire mula sa solar panel papunta dito sa baba. So ayan, dyan ko sa dinaan. Tapos sinapakan ko na ng hose para dagdag protection sa wire. So ngayon dito tayo sa loob yan yung wire. Nandito na tayo sa loob ng bahay, and then yan yung enclosure box. Nandyan na lahat sa loob. Maliban lang dyan sa solar charge controller, yan yung nasa labas. So tinanggal ko muna yung isang wire para hindi na charge kasi na full charge na siya, kasi umiinit. Pagka na full charge at umiinit, mayroong nakalagay dyan sa loob. Buksan natin. So yan yan yung battery protector, nag-protect sa battery. Kusa siyang nagsha-shutdown. So itong solar charge controller natin MPPT, so mumurahin lang yan. 60 amperes, nasa 800 plus lang. So ayan, may idea na kayo. Yung sa solar panel, tinignan ko yung mga ganong kalaki is mayroon namang 4.5. Ayan yung detalye niya. Ngayon silipin naman natin sa loob kung tingnan natin yung budget kung magkano aabotin kung wala yung enclosure box. So ngayon yan yung inverter battery, at saka yung yan yung battery protector ng battery, at saka yung sa gilid na yan yung power supply transformer. Yung optional yan, pwede na yung hindi isama. At yung sa bagay mura lang naman yung battery protector. Yan yung inverter. So yung inverter is mayroon tayong mabili dyan ng 1,000 pataas. Yung battery naman is wala na akong idea dyan, so pwede na lang natin tingnan sa online, Lazada or Shopee kung magkano. So yun lang. And then ngayon pag-usapan natin yung solar charge controller. So konektado yan yung battery protector at saka yung solar charge controller. So dahil mura lang yung
solar charge controller natin. So kailangan natin ng battery protector. Ngayon, kahit na mayroon siyang battery protector, dahil mamurahin lang siya, so pwede siyang masira kaagad. Lalo na ngayon, sobrang lakas ng init ng araw. So yung MOSFET yan, yung tatlo na yan MOSFET, nasusunog siya, nag-overheat. So ganyan lang siya, wala siyang heatsink. Yan, wala siyang heatsink. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung MOSFET at ginawan ko siya ng board. Yan, maganda yung board niya. Pagka hindi ko tinanggal yung MOSFET, magkasunog ulit, masisira pa yung board, sayang naman. So ginawa ko, tinanggal ko yung MOSFET, ginawan ko ng sariling board. Yan, makita nyo maraming wire. So nandito yung mga MOSFET nandyan. So nakabukod siya. So ginawan ko na siya ng sariling board at nilagyan ng heatsink. Nung una, wala pang blower na nilagay ko, hindi ko makapay yung heatsink. Lalo pagka tanghali na, hindi na makapay yung heatsink sa sobrang init. So inisip ko baka masunog, so nilagyan ko lang siya ng may aeroplano na duman. So nilagyan ko siya ng blower. So ayan, dito sobrang init yan. So ngayon, kagandahan is hindi siya uminit. Kasi pagka nag-overheat, pinapatay ni battery protector. Kaya yung wire din sa panel is tinanggal ko para tuloy-tuloy yung power supply. So yan yung heatsink na umiinit ng sobra. So yan yung blower natin. About sa budgeting, kung hindi na isasama yung enclosure box, siguro 10,000 is enough na. Basta wala akong idea kung magkano yung battery. So yun lang guys, at ang sunod natin pag-usapan is measuring power supply or measuring electricity. Kasi kailangan yan ma-measure lahat, mula sa pagpasok doon sa solar panel papunta sa controller to battery, inverter at sa power consumption, para walang shortage at walang sobra na power supply. So don't miss out. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Just click the red button below and click notification bell para updated ka sa susunod na video. And that's it for now. Thank you for watching. Bye bye.